Good morning mga adik, magandang araw sa inyong lahat. Ang ganda ng summer ngayon, ang ganda ng bawat araw natin kasi nga libre yung kuryente natin na araw-araw, so wala tayong iniintindi gamit ang solar energy. So para sa mga nagbabalak na mag-solar, maganda po yan, maganda pong decision yan kung sakali mapag-isipan ninyo mag-solar, mag-invest sa solar. Ang ganda kasi hindi mo mararanasan brownout dito, hindi mo mararanasan ang pressure dito na ano naman ang buwanan na kuryenteng binabayaran. So dito wala. Alright, so eto na naman mga Lodi, direct na tayo. So ang i-recommend ko sa inyo sa video na to ay si SRNE. Ayan. Alam nyo guys, si SRNE ay ano rin yan, talagang tinitingala ko rin yan noon at talagang yan din ang isang pinangarap kong brand. Diba kilala natin si SRNE, maganda yung kanilang MPPT charge controller kasi nga maganda yung build quality. Basta, siya yung para sa akin kasi siya yung pinaka top kung ako yung papipiliin ng MPPT charge controller. Always na siya yung nire-recommend ko kasi nga maganda yung build quality. So ito, ang gagawin natin ngayon na setup ay kunyari ay si SRNE 3 kilowatts 24 volts DC. So malakas-lakas na rin siya kasi 3 kilowatts. Kaya yung ginagamit ko. So pag ganyan kasi na 3 kilowatts ang kanyang surge na kayang ibigay. So hindi ako nagkakamali dito hanggang 30 seconds yata yung kanyang ibigay na surge So ito, ang presyo nito guys, yung SRNE 3 kilowatts 24 volts DC ay nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Masakit din sa pulsa nito. Pero maganda yung quality, maganda yung kalidad. So kung i-compare natin, marami pang iba na mas mura kagaya ni Demuda, si Flowatt, si Honor na nagkakahalaga lang sila ng 13,000 pesos, 12,000 pesos, at si Demuda nasa 13,000 pesos lang yate. So nandun yung price range niya na hanggang 13 to 15,000. Pero yan naman natin ng konting chance si SRNE kasi matagal na siya sa industriya. So ano ka bang meron sa kanyang inverter? So ito guys ay 3.3 yung kanyang actual rated power na kayang magbigay na hanggang 6 kilowatts na surge. Pure sine wave yung kanyang inverter, syempre. Hindi na uso kailang square wave or modified. So adaptable siya sa 50 to 60 Hz auto sense. Meron na rin siyang built-in ATS, bypass, AC charger na kayang magbigay na hanggang 80 amperes. So medyo may kababaan. Si Demuda yata hanggang 120. Ayan, yun lang siguro ang downside nito. Medyo nahuli na siya sa trend kumbaga. Yung iba kasi talagang matataas na yung kanila rated current. Built-in MPPT single 4 kilowatts 13 amperes. So hindi siya kagaya ni Deye na merong dual MPPT. So pares din lang sila 13 ampere. Pero dito kasi isa lang. Sabagay, budget na hybrid inverter. Sabagay, si Demuda, Flowatt, almost parehas sila. Okay, so yun lang kasi, medyo may kababaan si Deye kasi nasa 7.4 yung kanyang wattage sa kanyang MPPT. So always naman kasi mas mataas talaga yung kanyang MPPT range kasi nga pagsasabay niya yung papunta sa battery at papunta sa kanyang output. So always yun. Kung medyo mas mababa yon, dehado kayo. So maganda rin kahit paano. Yung kanyang voltage range sa kanyang MPPT 500 volts VDC, tapos 120 to 450. So siguro ito ay ang kanyang starting voltage para sa kanyang MPPT para mag-operate siya ay 120 volts yung starting voltage niya. So sa kanyang battery ay 20 to 33 volt DC or nasa 24 volt DC. So supported siya ng lead, lithium at lithium iron phosphate. MPPT tracking nito maganda lang kasi nasa 99.9. Bakit hindi pa kasi naging 100%? Maganda lang kasi sa mga hybrid, mga high frequency, matataas yung kanilang MPPT conversion rate. Ayan, maganda kasi high voltage siya kumbaga. So kumbaga yung solar panel mo, kumbaga apat, pag siniris mo siya, mas mababa yung losses. Compare yung kahit iparallel mong ganyan, kumbaga yung 700 watts na apat, pinagparallel mo, so mataas yung kanyang losses kasi nga i-convert niya
into higher voltage. So kapag naka-series na siya, mas mataas yung voltage, konti na lang yung kanyang i-convert. So battery inverter efficiency nasa 92%. 24 volt, kilala naman na ano yan, mga energy efficient. Tapos mababa yung kanilang idle kumbaga. Then meron din siyang built-in na fan. Importante yun. Kagaya ni Deo, wala siyang fan, kaya nilalagyan ko ng fan. So mas maganda talaga pag mamili ka ng inverter. Kahit paano yung mga IP65, meron pa rin siyang fan kung sakasakali. Then full metal enclosure. Yun ang maganda kasi kapag sakaling mag-grounding, maganda rin siya. Dating lang kasi sa tibay. Kung i-compare natin kay Samdon, di ba toroidal siya? Not toroidal yung mga yan. Snuddy, toroidal din lang yan. Ano pa yung si One Solar, meron na rin yata siyang high frequency pero mostly mga toroidal, malalaking mga transformer. Ano pa si Demuda kasi mga high frequency, si Day high frequency. So maliliit na lang yung kanilang ginamit na mga ferrite core, ferrite ring. So dito kay kay SRNE high frequency siya. So pagdating lang kasi sa repair, medyo masakit sa panga. Masakit sa bangs. 'Yun lang. Pero pagdating lang kasi sa mga toroidal, medyo mas madali silang i-repair. Kung sa bagay, may mabibili naman sa online na mga ready-made ng board. So imbes na mag-repair ka, magpapunta-punta ka sa mga technician. So meron na ditong mga nabibiling mga ready-made na board. So i-swap mo na lang siya. At least meron ka na pagkakahuyan just in case na masira ulit yung board. And marami nagsasabi na mas matipid daw sa kuryente, sa battery, or energy sa battery. Yung kumbaga running without load. Mas matipid kasi nga mababa yung idle nila. Yung mga toroidal or mga transformer type. So pagdating sa mga high frequency bidirectional inverter, ano lang kasi yan, kasi nga marami siyang mga parts na pagaganahin. Ayan. Pero pagdating siguro sa tibay, para sa akin, marami nagsasabi na toroidal, marami din nagsasabing high frequency. Para sa akin, sa gitna lang ako, para maganda yung laban. So para sa akin, nasa paggamit na lang siguro niyan. Kaya sabihin natin matibay, may limit pa rin yan eh. So mas maganda na lang, power management. Always power management, magsaksak ka, tingin ka sa display. Kasi yun naman ang gamit ng display. Diba? Hindi yan dekorasyon. Para makita mo yung kanyang status, di ba? Kaya nga yung iba bumibili ng yung meter talaga. Kasi nga ayaw nila nagpipindot-pindot. Isa kasi pag pindot ka ng pindot, walang masisira mga buttons, di ba? Yung display, madaling magasgas. Kung maruming kamay, magagasgas. So yung iba, bumibili sila talaga ng current display. So bibili na magkano lang naman sa 200, 300. Di ba? Ito para wala ka na pinipindot, titingnan mo na lang ganyan, kikita mo yung status, ilang watts, ilang volts. So, accessories, 10,000. So, nagkakalaga lahat-lahat, 82,000 pesos. Ayan, siguro, papatak yan ng 85 to 90 to 100 kung sakasakaling magpa-install kayo sa iba. Kung sakaling kayo lang, pwede nyo unti-untiin. Pero kung sakaling ibang mag-i-install kasi, ayun lang, doon magdadagdag ng presyo kasi. Alright, pero kung package deal na, kung sakaling 120,000 pesos, nandun na yung package ng inverter, battery, solar panel, installation. So sa kanila na lahat sa sa size na yon. Dito nga sa amin may lang ginamit, 400 watts na apat, maliit. One solar yung ginamit na inverter, one yung battery. So kung sakasakali, yung mga kayang paganahin nire? 100 EH, 2,560 watt hours. Kayang paganahin, freezer. Freezer inverter type, 130 watts. So kaya niya paganahin yung 100 AH ay 19 hours. Alright, kung 200 EH naman, na 5 kilowatts, 24 volts, nasa 38 hours. Oh, syempre, mas matagal-tagal yun kung sakasakali. Diba? Kahit paano, magre-reduce kasi yan ang time. Sakaling meron kayong sasabay na washing, meron kayong sasabay na
water pump, so magbabari doon. So iiksi yung kanyang runtime. Kung sakaling 5 kilowatts, iiksi siya. Siyempre maraming kakaing iba. Tapos sa ref naman, mostly pag inverter kasi na ref, nasa 80 lang yun. 32 hours sa 100 AH. Pero pagdating sa 200 AH, 62 hours. Matagal-tagal eh. Ang ano kasi, ang ref, titigil-tigil yan eh. Once na nag-yellow na lahat, na palamig niya, naabot na yung range ng lamig niya, titigil. Diba? At least, ano yan, magtatagal pa yung kanyang operation. Pero kung may kasabay siya, iiksi yung kanyang runtime. Pero pag nasa 5 kilowatts, okay na yan, ox na yan. Yun nga lang kasi, kung sakaling 24,000 yung battery mo, sabihin na natin, 60. Magbabago kasi yung price niya kung sakaling dalawang binili mo. Hindi ko baka i-add niya, hindi. Kakaiba. Sa aircon naman na 5.5 HP, sabihin na natin 400 watts. Kaya niya ng 6 hours. Kung sakaling 200 AH, 5 kilowatts, 12 hours. Okay na. Pag aircon lang. E kung sakaling may electric fan, ilaw, ano pa, TV, so, iiksi yung kanyang runtime. Right? Sabagay kasi pag, pag madaling araw kasi medyo malamig na yung panahon. Ano yan? Pwede niyang patayin. Maliit yung airconan mo. So, nagka-cut off naman yung compressor nun. Nag-automatic. So, minsan mas tatagal pa. So, sa washing naman, 300 watts, 8 hours. Then, pagdating sa 285 kilowatts, 16 hours naman siya. Sabay, wala namang magwawashing ng 16 hours. Diba? Ang pinakamatindi lang dito yung aircon at freezer. Yun lang diretsuhan kung sakasakali. Kung sakasakali lang naman, diretsuhan. Sa water pump, pinakamatagal na takbo na niya 30 minutes eh. Kaya niya. Kaya niya. Alright, so maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Next time ulit, subukan naman natin yung pinaka-budget. Huwag lang naman yung sobrang budget na sakit sa ulo. So maraming salamat, see you next time.